Doon na pala aking Bible. Parang kasal. Oo. Okay. Okay, may mga Bible na tayong lahat? Okay? So, di bali na makalimutan yung iba, wag lang yung Bible. Kasi, tinawag tayong Bible Baptist, tapos wala tayong Bible. Parang hindi akma, no? Alright, so today, proceed tayo sa ating Sunday School. Okay, itong lesson na ito ay galing po ito sa ating kaibigan sa Candaba, Pampanga. Okay, kay Pastor Andy. At salamat po na na-share sa atin. Now, this lesson ay meron akong pahapyaw. If you remember ba sa ating midweek service, nakaturo po ako ng headship, biblical headship. Pero ito, mas intensive, mas mahaba, mas nadagdagan pa. And kaya napaka-importante po ito na ating babaybayin, tatalakayin natin para lalo pa tayong magkaroon ng idea ano po bang ibig sabihin ng biblical or ordinance of headship. Ordinance of headship. Alright. Okay. So basahin natin 1 Corinthians chapter 11 verse number 3. 1 Corinthians sa ating mga Bible. Sige, magbukas po tayo ng Bible, please. 1 Corinthians 11:3. Chapter number 11, verse number 3. Okay, tayo saglit, please. Okay? Okay, 11, verse number 3. Ready? Basa. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. So, according to this verse, meron pong sequence. And later on, ating i-discuss. Please come to the Lord. Father, we thank you for this morning we can have this lesson. Lord, we need you. We need your wisdom and understanding. Lord, apart from you, itong mga bagay na ito ay we cannot be able to comprehend. That's why Holy Spirit be our teacher today, and Lord, give po ng understanding sa bawat isa. And as we go on, be with us, Father. This we pray and ask in Jesus' name. Amen. Okay, thank you. Be seated. But I would have you know, Paul says, that the head of every man, sino? Is Christ. And the head of the woman, is the man. And the head of Christ is God. So, bale, okay? Ito po yung sequence. Number 1, God. Amen. Sino ang sunod? Anong sunod? Christ. Sunod kay Christ, the man, yung lalaki. Tapos, of course, ang babae. So, hindi po pwede itong ma-disorder or ini-order. Pag sinabing order, yan yung standard. Yan yung legit niya na sequence. Chronological, kumbaga. Hindi pwede nating i-disarrange. God, sunod kay God, si Christ. Sunod kay Christ, man, lalaki. Sunod sa lalaki, ang babae. So pag ini-order natin ito, hindi natin sundin ito, magkaroon tayo ng problema. Pag i-disarrange natin. Kaya dapat, parang puzzle ba? Hindi ka makabuo ng puzzle pag ang pattern niya, ibahin mo. Ganon din po ito.
So God, Christ, man, and woman. Okay. Now, okay, God, balik tayo. Si Christ. Now, let's proceed to the principle of headship. Now, nung sinabi ni Paul, ano sabi niya? When Paul says the head of Christ is God, he is referring to role and function within the Godhead, not denying Christ's full deity. Pag sinabi na may God, sabi, Pastor, bakit parang mas mataas, lumalabas na mataas ang God the Father kaysa Son? Jesus Christ, di ba? Diyos din si Jesus Christ. Bakit parang may labaw pa sa Kanya, may superior pa sa Kanya, parang secondary lang siya, pangalawa lang siya. Okay, so tatalakayin natin yan. Sabi ni Paul, hindi po yung pagka-Diyos niya, kundi yung role and function. Kumbaga, meron siyang role, specific role, habang dito siya sa mundo. So, dapat siya mag-submit doon sa will ng kanyang Father. Okay? Hindi yung pagka-Diyos niyang nawala, kundi yung, we are talking about His function dito sa lupa na mas mababa siya or meron siyang superior habang dito siya sa lupa sa kanyang earthly ministry. Okay? Hindi yung pagka-Diyos yan, nawala yung pagka-Diyos niya. Okay? Now, sabi dito, speaks of order and submission in role. So, nag-submit siya doon sa role ng kanyang Father. Alright. Just as the man is the head of the woman. Katulad ng lalaki, na head siya ng babae without making her less human, so the Father is the head of Christ without making Him less God. Ibig sabihin, kung ang lalaki daw, leader bad, head of the woman, it doesn't mean na ang babae ay hindi tao. Nakuha niyo ang principle? Hindi ibig sabihin, mas taas ang lalaki kaysa babae, hindi ibig sabihin, nag-diminish ang kanyang pagkababae. Alright? When it comes to headship, ang Panginoon naglagay kay lalaki na maging head. Subordinate si babae. But it doesn't mean na ang babae inferior kaysa lalaki. Pareho sila. Equal sila. Gi-create ni Lord. But when it comes to authority, when it comes to headship, may gi-designate si Lord, may God-ordained principle si Lord na dapat si lalaki ang maging head sa tahanan po natin. Nakuha niyo po? Ganon din po kay Jesus Christ. It doesn't mean na mas mataas ang Father sa Kanya. It doesn't mean na nawala o nabawasan yung Kanyang pagka-Diyos. Hindi po equal lang Diyos. Marami tayong verses mamaya. Alright? So, kasi ang ating oras, sinahabol natin. Principle of headship. Scripture references showing the Father's headship over Christ. Ito mga verses na ito, nagpapakita na God the Father is headship over Christ. Okay. John. Anong sabi ng John? Basahin natin John 4:34. The Bible says, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Anong ibig sabihin ng verse na ito? Christ submits to the Father's will. Okay? Nag-submit siya, nagpailalim siya, nagpasakop siya. Meron siyang will, subalit, gidinay niya ang kanyang will at sumunod siya sa kalooban ng Ama. At it doesn't mean na sumunod siya sa kalooban ng kanyang Ama ay nawala yung pagka-Diyos niya o lumiit o nabawasan yung pagka-Diyos niya. Hindi po. Okay? Tumutukoy po ito sa kanyang submission sa kalooban ng kanyang Ama. At ang kalooban ng kanyang Ama is to finish His work. Nakuha niyo po? Yung mission niya dito sa mundo habang dito siya. Okay? So nag-submit siya to meet. My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. So makita natin na ating halimbawa, nag-submit ng kanyang kalooban, ng kanyang will, ang ating Panginoong Jesucristo. Christ submits to the Father's will. Another verse, scripture reference showing the Father's headship over Christ pa rin. John 5:30, I seek not mine own will. Jesus Christ pa rin nagsabi, but the will of the Father which hath what? Sent me. So, halos magkapareho lang kung kanina. Hindi niya hinanap yung kanya o sinunod yung kanyang kalooban, bagkos ay yung kalooban ng kanya pong Ama. Another verse, John 6:38, for I came down from heaven not to do mine own will. Take note, mine own will pa rin. But the will of Him that what? Sent me. Sino po yan? The Father pa rin. The Father pa rin.
John. O marami tayong mga verses. John 14:28. Sabi pa rin ni Jesus Christ, "My Father is greater than I." Ito minsan yung ginagamit na verse ng Iglesia ni Cristo, ginagamit na mga verses ng Jehovah's Witness. O kita mo, may verse na nagpapatunay na mas mahigit, mas mataas, mas lamang ang Ama kaysa Anak. Kaya, hindi pwedeng sabihin mo na patas lang, equal lang ang pagka-Diyos ni Kristo, ang Anak at Ama, maliwanag po. O di nila naintindihan na ito po, nung nasi Kristo sa lupa, meron siyang sinusunod na Ama, meron siyang authority na sinusunod. Pero pagdating sa langit, equal na sila. Nakuha niyo po? Dito sa lupa, meron siyang mas mahigit sa Kanya, ang nagpadala sa Kanya. The Father. Pero habang dito sa earthly ministry, nung si Jesus Christ po, nabuhay na magmuli, bumalik sa taas, ay equal na po. Hindi na, mga kapatid. Alright? So, dapat maintindihan natin kasi pag di tayo marunong, ito yung gagamitin ng mga cult, mga kapatid. Okay, ano pa? 1 Corinthians 15. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, that put all things under him, that God may be all in all. Ito namang sabi ni Apostle Paul, all things shall be subdued unto him. Okay? Then shall the Son also himself shall be what? Also himself be subject unto him. So tumutukoy siya kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ habang sa mundo, subject siya sa kanyang Ama. Okay. The headship of God over Christ does not mean Christ is less than what? God. The Bible is clear that Christ is fully God. Maliwanag po na hindi po naging less ang pagka-Diyos ni Kristo nung siya po'y nagpasakop doon sa kalooban ng kanyang Ama. John 1:1, anong sabi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tumutukoy ito kay Jesus Christ. Anong nangyari doon sa verbo o sa Word? Maliwanag po yan. Sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Sino po yan? Jesus Christ. So in the beginning, sabi pa lang, in the beginning, andun na po si Jesus Christ. Kasama na po siya sa Godhead. Nag-fellowship na po sila doon. Okay? The Holy Spirit, the Son, and God the Father. Okay. Ano pa? John 10:30. I and my Father are one. One in what? In power. Okay? In authority. Pero sa mundo, dili sila one. Greater ang Ama. Pero pagdating sa Godhead, equal po sila. Equal sila. Pareho sila Diyos. Pareho sila ng mga attributes. Colossians 2:9, for in Him dwelleth all things, the fullness of the Godhead bodily. So ito yung tumutukoy na verse na Godhead. Pag sinabing Godhead, dapat maintindihan natin yan, Trinity po yan. The Father, the Son, the Holy Spirit. Equal po yan sila. Walang mas lamang, pareho sila. They have emotion, they have the will, mga kapatid. Okay? Dwelleth all in the fullness of the Godhead bodily. Okay, next. Hebrews 1:8. Sinong nagsasabi? Sinong nag-speak dito? Sabi ng verse 8, but unto the Son, He saith, thy throne, O God, is forever and ever. So ang Ama, tinawag din niyang anak, God. So maliwanag at matibay ito, Brad, na verse na nagpapatunay na si Jesus Christ is God. God, thy Son. Sabi niya, but unto the Son, He saith, thy throne, O God. So, matibay natin yan na verse. Patunay na Diyos po ang ating Panginoong Hesus. Alright. So, Christ, sunod, man, sunod, kanina, God to Christ. Ito naman, man, Christ to man. Christ to man naman. Christ is the head of man. Because man was created first and is given the responsibility of leadership and accountability before God.
So si Kristo daw ang head ng tao because man was created first and is given the responsibility. Take note mga lalaki, tayo Brad, amen. Tayo ang binigyan ng responsibility na magiging, leader. Okay? So in different areas and different level, leader po tayo. Whether you like it or not, kapag ka lalaki ka, hindi po yan optional. Hindi po option na pwede kang maging leader o pwede. Hindi po. Automatic. Pag lalaki ka, God-given na yan. Given na yan. Hindi ka na magtanong, pwede ba ako mag-leader, pastor, sa aking family? No. Automatic na yan. Okay? Kapag ka ikaw may asawa na, tatay ka na, or husband ka, kahit wala ka pang anak, automatic ka leader. Okay? Kaya dapat nating maintindihan. At bilang leader, tayo po ay accountable. Accountable tayo. Meron tayong accountability. That is why ayusin natin ang ating pagiging leader. Okay. Genesis pa lang. Number one reason bakit tayo naging leader, mga lalaki. Sapagkat, according sa Genesis, sinong una? Gi-create ni Lord. Genesis 2:7, God formed man first. So, tandaan po natin, given truth po yan, na ang lalaki ang unang nilikha bago ang babae. So, yan ang maliwanag na dahilan. Okay? I hope wala po dito nagsasabi na si babae ang naunang nilikha. Baka ibang Bible mo. At baka ibang pastor ang narinig mo. Maliwanag, agree po tayo. Brad, wala pong opposition dito na lahat tayo agree na ang lalaki ang una bago ang babae. Amen? That's why na diyan po binigay ang responsibility. Chapter 2, 16 and 17, the commandment is in the garden was given to Adam directly. Hindi lang po siya, unang dahilan, si Adan, ang unang nilikha. Pangalawa, si Adan din ang binigyan ng responsibilidad na mag-manage doon po sa Garden of Eden. Hindi po kay Iba. Wala ka mababasa na si Iba ang binigyan ng responsibility na itil mo ang ground. In fact, si Adan pa ang nagbigay ng mga pangalan sa lahat ng hayop. Siya po, mga kapatid. Kaya ito ang second reason kung bakit ang lalaki ang ginawang leader. The commandment in the garden was given to Adam directly. Directly. Okay. Christ is the head. Kanina, Romans 5:12. Romans 5:12. Sin entered the world by one man. Sino po yan? Adam. Okay? Showing his representative headship over mankind. Hindi ginamit ang woman. Romans chapter 5 verse number 12. Okay, basahin natin. Puntahan natin po, mga kapatid. Romans chapter number 5. Mami, bigyan mo ako ng tubig, Mami, please. Tubig. Oo. Alright, basahin natin. Romans 5, verse number 12. Ready? Read. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, paano daw pumasok ang kasalanan sa mundo? Sa pamagitan ni ng isang tao. Sabi niya, wherefore as by one man. Hindi niya sinabi, wherefore as by one woman. Man ang tinawag niya. Pero dalawa po sila nagkasala, tama? Si Adan at Eva, kapwa po sila nagkasala. Pero bakit dito sa Roma, sa sulat ni Apostle Paul, ang binanggit dito, man? Hindi babae ang ginamit ni Lord. So lalaki talaga man. Si Adan, sa pamagitan kay Adan. So lalaki pa rin, hindi babae. Okay? So Adam showing his representative headship over mankind. Okay? So siya nag-represent sa mankind, si Adan. Hindi po babae. So Christ as the head of the man means that men are directly accountable to him for leadership, obedience, and responsibility in the home, the church, and before God. So tayo daw ng mga lalaki, like I said, tayo po ang direct na accountable sa leadership.
Ibig sabihin, pag mali ang ating leadership, are you listening? Pag hindi tama ang ating leadership, mga kapatid, sa tahanan man o sa church, hindi mo pwedeng sisihin o i-blame ang babae. Sapagkat si lalaki ang binigyan ng responsibilidad. Tama? Kaya whatever happens sa pamilya mo, Brad, hindi mo sabihin, si Mrs. Abi Pastor, ang bata ko Abi Pastor, ang panganay ko kasi Pastor, ang bunso ko kasi Pastor. Mali, Brad, ikaw mismo. Kaya ikaw ang tatay. Hindi mo man basulon imo kapitbahay. Higit sa lahat, huwag mong i-blame si Pastor. Kay pamilya mo yan, asawa mo yan, anak mo yan, di ko yan anak, Brad. Naintindihan nyo? Kaya hindi mo ipasa ang imo responsibilidad sa iba. Kaya sabi ng Bible, lahat na lalaki, direct accountable tayo kay Lord, kay Jesus Christ. And one day, kapag lahat tayo ng mga lalaki, Brad, mananagot sa judgment seat of Christ, paano natin gilid ang ating pamilya, Brad? Kaya very crucial po itong leadership. Huwag niyong baliwalain. It is a great privilege and great responsibility na maging leader. Kaya ayusin natin pag-lead ang ating pamilya. Whether church or tahanan. Take note, mga tatay, sinabi ko na ito. Pastor kayo, Brad, sa mga pamilya ninyo. Pastor kayo, Brad, sa inyong mga pamamahay. Tama? Alright. Okay. Why not say Christ is the head of the man and woman? Bakit daw hindi sinabi sa Bible, Christ is the head of man and woman? Bakit? Christ is the head of the man. Di ba pwede man and woman? Di ba kayo na-question, Brad? Sa ating binasa kanina, 1 Corinthians 11:3. Okay? Christ is the head of the man, and the man is the head of the woman. Bakit din na lang sinabi, Christ is the head, both man and woman? Pwede man siguro. Bakit kaya sinabi niya nga, ang lalaki, si Kristo, ang head sa lalaki. Bakit di niya sabihin, si Kristo head sa lalaki o babae? Pwede man na siguro. Bakit na isa-isa? In salvation, Christ is indeed the head, both men and women. So ito ang sagot. Pagdating sa kaligtasan, si Kristo ang head. Mapalalaki, mapababae, Brad. Walang pili, equal. Nakuha niyo po, members? Nakuha niyo? Sa salvation, head si Christ. Christ is the head. Lalo na sa ating dispensation ngayon. Hindi po siya king, he is head. Alright. But, sabi doon, in Galatians 3:28, neither male nor female. Sa salvation naman natin, wala nang lalaki, babae. We are all one in Christ Jesus. Salvation po yan na principle. Walang gender. Walang lalaki, babae. Walang man and woman sa salvation. But in the context, ito intindihan natin. But in the context of what? Ano sabi niya, Brad? Members? But in the context of authority and order. Yon. Authority and order, Paul is dealing with roles creation. Pero pagdating, mga kapatid, sa authority and order, mayroong ginatawag God-given ordinance na dapat nating sundin. Meron tayong, kumbaga sa company pa, meron tinatawag organizational chart, di ba? Sino yung pinaka national o secretary, undersecretary, regional director, tapos down to the provincial level. Merong sequence. Ganon din po. Paul is dealing with roles in creation, family, and church life. That is why he says, the head of the woman is the man. Pagdating sa authority, ay meron po tayong susundin na ano ba kapatid? Pattern. Okay. God designed man to lead and the woman to follow in that order. So ano daw? May gidesign si Lord. May blueprint ang Panginoon na ang dapat mag-lead ay si lalaki. At ano ang role ni babae? Is to follow. Amen, mga babae? Take note, hindi kayo, kahit mas bright pa kayo kay mister ninyo, mas intellectual pa kayo,
mas knowledgeable kayo, mas skillful kayo, compare sa inyong mga husband. Pero but since ang Bible ay maliwanag na ang role ng babae is to follow, not to usurp authority. Hindi maguna-una, hindi mag-leader-leader. Kaya that is a grave violation sa Bible principle. Ha? Ang mundo ngayon, yung tinatawag ngayon, human empowerment. Ako, I'm okay kay VP Sara sa Vice President. Okay lang. But when it comes to President, dapat lalaki. Hello, amen? Maliwanag ang Bible. Pag nandun na sa, mga kapatid, dapat man ang leader talaga. Ama, Brad? Mag-pray na lang na sana may matino na presidential, aspirant 2028. Ano nangyari sa ating bansa? Mga babae ang leader. Si Cory Aquino, nakailang kudita. Si Arroyo, merong awkward mutiny. Sila Trillanes. Kasi weak talaga ang babae, hindi siya nakadesign sa leadership. Iba ang leadership ng lalaki. Merong gani tayong leader ngayon na weak gani, lalaki pa. Ay, ano pang babae? Ha? I-pray na lang natin, si Pulong na lang. Si Paulo na lang mag-run. Hindi lang si Sarah. Amen. So mga babae, tulungan nyo lang si mister ninyo sa leadership. At huwag nyong hikayan, huwag nyong manlawlaw, manabining ako nga leader namon pastor, o daw, luya, mani paano ta mag-follow sa leader ni nga daw, why mani leadership? Ikaw na asawa, i-pray mo ang husband mo. Lord, bigyan mo yun ng wisdom ang husband ko mag-lead sa aming family. Tapos mag-suggest ka pang, ayan pang kung ito na pang. I-suggest lang, way kung gapanguna sa imo pang, pero may kulang pang, i-try mo na iba. Kaya daw bata, ta daw mudlayaw, daw bigyan mo man na, hindi bigyan sang inumula. Istoryahon bala. Amen? So, i-pray natin ang ating leadership. Kaya accountable tayo. Alright, so Paul is not denying that Christ is Lord over women too, but he is teaching the chain of responsibility. Hindi po gidinay ni Paul na ang babae, ang kanyang Panginoon at ang head ay si Jesus Christ din po. But si Paul ay tumutukoy sa chain of responsibility. So meron pong principle of chain of command. Sa AFP, sa PNP, at sa iba pa. Chain of command. Merong sinusunod. Meron tinatawag na command responsibility. Pag nagkamali, police ko, Brad, halimbawa, chief of police, tapos merong anomalya ginagawa ang aking tauhan, automatic ba ang tawag doon, command responsibility. Pwede ko matanggal, pwede ko mataltal, pwede ko masuspend, pwede ko ma-relieve. Bakit? Under ko sa aking leadership, under ko ba sa aking command, ang tao ko na nagkamali kahit wala akong mali. Ganon din po yan, applicable diyan sa ating tahanan. Na kahit matino ka na tatay, pero ang anak mo ba may mali, automatic ba ang accountable, ang tatanungin, ikaw na tatay. Kay bakit? Sapagkat leader ka. Kaya hindi mo pwedeng ma-deny. O Brad Malakias, anong nangyari sa anak mo? Brother Bernard, bakit? Anong nangyari sa asawa mo, Brad? Nga gitugutan mo asawa mo, Brad. Si pastor, sige pamangkot. Ako ginapir, may ginapamangkot. Siyempre, kay ikaw ang bana. Alangan, bana sa ibang pamangkuton ko. Alang kapitbahay mo pamangkuton ko. Tama? Ikaw man ang bana, ikaw man ang tatay. Siyempre, ikaw istoryahon ko. Kamo mga tatay, di maglain buot nyo, kung pamangkuton ka mo, Brad, ano natabo kay sa imo nga kuan ba, bata, nga naka mo ning bata mo. Natural kay leader ka. Normal na. Alangan man misis mo, di ba na leader? Bigo pa ta? God, Christ, man, woman, this shows God's order in creation, not a denial of Christ's authority over all. So yan ang pattern ng Panginoon, i-question mo yan. Yan ang pattern. God, sunod Christ, sunod men, lalaki, sunod babae. Kaya hindi man kamo mga babae na ibig sabihin kay subordinate kayo sa lalaki, inferior na kayo o second class kayo. No.
Lahat tayo special sa Panginoon. Pero dapat ang chain of command sundin natin. Sapagkat yan ang order ni Lord. Hindi natin pwedeng i-question yan. Gusto tani ko mag-leader ba nga? Bana ko pag tani lalaki na lang ko. Mali. Ano kay babae man ang i-design sa imo ni Lord? So hulata, mga kapatid. Now, so, ano natin? Next, in summary, Christ is the head of man because man was given primary responsibility and leadership by God. So take note, ang responsibility and accountability na po sa lalaki. The man is the head of the woman in terms of role and order, but both under Christ in salvation. So naintindihan natin, paano tayo nag-differ? In what sense tayo nagkaiba? Pareho equal sa salvation. But when it comes to headship and role and order, doon po. So ito pong nagkakaroon ng problema ang mga pamilya. Pag hindi po naintindihan ang papel ni Mrs., kung ano siya, doon tayo nagkakagulo. Kaya dalawa ba ang tatayo na leader? Tapos nakikita ng mga anak, si mama masyadong powerful, si mama authoritative. So akala niya ang leader si mama. Kaya di siya mag-submit kay Papa, kay si Mama, very vocal, very ano. Tapos si Papa din, pakuya-kuya-kuy, tatahimik-tahimik, walang sinasabi. Kaya tuloy, ang isip ng bata, ang leader sa aming bahay, si Mama. Kaya dapat, ikaw din na lalaki, dapat alam mo ang papel mo. Ikaw din na babae, alam mo saan ang limitation mo, ang boundary mo. Kahit mas maalam ka, mas matalino ka, dami mong idea, isabihin mo kay Mr. I-channel mo. Hindi ka agad na, ako leader diri ha. Minsan na ba, pag lalo na siyang may laking income, ako diri ang leader, ako ang head. Tipos ka mo da, hindi ka mo mag-appeal, kaya ako ang bayad ka kurente diri. Amen? So dapat, wala po yun, Brad. Wala po yan sa kung sino ang ga-supply, sino ang may income. Ang sinusunod natin, Bible principle. Maliwanag? The head of the woman. In salvation, Christ is the head or head of all. Wala tayong question doon. Mapa ano ka man, mapa lalaki, mapa babae, lahat tayo ang ating head. Equal tayo sa salvation. Christ lang ang isang head natin, si Jesus Christ. Pero in order, sa order merong sequence, Christ, sunod man, sunod babae. So Paul in 1 Corinthians 11:3 emphasizes roles of authority, not exclusion of women from Christ's headship in salvation. So, gi-emphasize ni Paul ang headship, hindi gi-exclude, hindi na gibaliwala, hindi na gi-reject ang babae dito, hindi po. Hindi po gano'n ang concept. Sunod, man. Dito na tayo. Kanina, God, Christ. Sunod, Christ, man. Sino ang head ni man? Si Christ. Ito naman, sino ang head ni woman? Si man. Man, woman. Why is the man the head of the woman? Bakit si lalaki ang head sa babae? So, nasagot na yan kanina. Sa creation, si lalaki ang una gi-create bago si babae. Tama? Okay. For Adam was first formed, then Eve. The man was made first, then the woman was made for him. So una si lalaki, sunod si babae, ang materials ginamit sa babae galing kay lalaki. Ano yun, Brad? Rib. Kaya Brad Maki, ikapa daw, Brad. Kompleto bang rib mo, Brad? Pila ka pair ang rib? Basi kulang na. Alright. The man was made first, then the woman was made for him. Why is the man the head of the woman? Woman made for the man. So, ang ano daw, hindi si lalaki gi-create Brad para sa babae. Maliwanag? Kundi si babae, gi-create siya ang purpose para sa lalaki. Naintindihan natin? So, hindi po, no? Si babae, gi-create siya para sa lalaki, hindi si lalaki para sa babae. Ibig sabihin, mga kapatid, okay, neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Eve was created as a
help meet for Adam. So ano ang babae? Anong tawag sa kanya? Help meet. Help meet. Hindi tinawag si lalaki na help meet sa babae, kundi si babae tinawag na help meet para sa lalaki. So ang tanong, kung wala si Eva, pastor, mag-survive ba si Adan? Mag-survive pa rin. Di pwedeng hindi mag-survive kasi si Lord nag-provide ba, nag-create. Pero may plano pa rin ang Diyos. Bakit gidagdagan niya ng babae? It doesn't mean na kung wala si Eva, di na mabuhay si Adan. Wala pa nga si Eva, Brad. Adan si Adan eh. Pero, of course, gusto ng Panginoon na magkaroon siya ng partner. Okay. Accountability given to Adam. Ang accountability. Okay. So, nung nagkasala na sila, when sin entered, even though Eve ate first, God called to Adam, held him responsible. This shows headship means accountability before God. Alam natin yon. Sinong unang nagkasala? Hindi po si lalaki. Tama? Ang unang kumain, Brad, si babae. Tapos, gishare niya doon kay Adam, tapos kumain si Adam. Okay. Pero, sinong tinanong? Nung nagkasala na, sinong hinanap ng Diyos? Eva, where art thou? Eva, where art thou? Ganun ba? Hindi po. Sinong hinanap? Sinong tinawag? Adam, where art thou? Kaya, ulitin ko ba, pag may problema talaga, ang hanapin talaga si lalaki. Tanong Brad, mga lalaki ba ta karon? Mga husband, lalaki ba ta Brad? So since lalaki ta Brad, meron tayong responsibilidad. Amen? Kaya, sa church natin, like I said, ang leadership nasa lalaki. Ang headship nasa lalaki. Kaya like I said, merong sabi si late pastor na matanda na, si Lee Robertson, sabi niya, everything rises and fall on leadership. So success man and failure, that is because of leadership. Wala tayong ibang anuhin, Brad. Leadership. Bottom line, leadership. Kung paano ang leadership mo o anong nangyari sa'yo, that is because of leadership. Maybe, good ang leadership mo or bad ang leadership mo. Alright. Pangalawa, anong dahilan? Bakit sila lalaki bad? Picture of Christ and the church. So, picture para. Okay? Of Christ and the church. Christ is the head. For the husband is the head of the wife. Even as Christ is the head of the church. Take note. Marriage is designed to reflect the relationship between Christ, loving head, and the church, loving submission. So ano daw? I-picture tayo ba? The church, tapos si Jesus Christ is the head. The loving head. Relationship. So mag-submit ang church. Why not mention man is head of his family, wife, and children? Hindi po. Wala din sinabi na man is the head of wife and children. Sinabi niya, wife, the woman is, or the man is the head of the woman. 11.3 was focusing on the man-woman relationship, especially in the context of marriage and public worship. Children are under the authority of both parents, but headship in marriage is specific, man over woman. Nakuha niyo po, mga kapatid? Sa marriage daw, sa context ng marriage, ang headship doon, si lalaki. Alright, husband and wife relationship. Pero sa parenting, pareho po sila na head. Si babae at si lalaki, both parents, pareho sila head sa children. Okay? Pero when it comes to couple relationship, spouse relationship, marriage relationship, ang head ng babae ay si lalaki. Maliwanag po yun. Amen? Okay? Sa parenting naman, mga bata, hindi na. Pareho sila, head.
ang parents. Pero sa entire family is the husband. Scripture shows a broader picture. Husband, chapter Ephesians 5:23, wala na tayong oras. Okay? Husband, head of wife. Parents over children. Take note, parents. Sino ang inyong authority? Sino ang inyong head? Hello, amen? O dito pa, pwede pa dito, Ate Ana. O dito, Sister Jean. Meron pa sa, O dito. Sino ang head ng mga children, mga anak? Parents. So take note, mga anak, gusto ko itong i-stress. It doesn't mean kayo ang bumili ng bahay, nagpatayo ng bahay, nagbili ng luti sa parents nyo, kayo ng authority. Bakit kayo pagbibigay ng pagkain o gasustento sa parents ninyo? Take note, ang authority pa rin parents o si tatay. Hindi sabihin, ikaw ang ga-income doon ang malaki, ikaw ang breadwinner doon, ang authority na, ang anak na. Ay, di na kayo magbuot manghakay, ako ang makinig kayo. Kung anong sasabihin ko, anong idikta ko, yun na yun. Hindi po, nag-violate tayo sa principle. Kahit ikaw pa provider sa pamilya mo, sa parents mo. But, the same, the principle of headship is tatay pa rin. Kahit si tatay walang income, kahit si tatay nandun na lang. Wala na, kahit nabaldado na, na-paralyzed na. Still, hindi pa rin nawala at naputol ang principle of headship. As long buhay pa ang tatay mo, ang parents mo, authority mo pa rin sila. Kahit milyones pa yung ginaprovide mo na supply sa kanila. Kahit ikaw pa may-ari ng milyones na bahay, kahit gi-provide mo pa ang daming sasakyan, mas marami pa kay Diskaya, the same, ang authority nandun pa rin sa tatay. Maliwanag? Kasi minsan may mga anak na feeling nila sila ng authority kasi sila ang sa parents nila, sila ga-supply, sila ga-provide, sila nang nasusunod. Mapa, wala na kayong say. Ako na dapat ang mag-final. Final decision, ako na. Mali po. Maliwanag mga anak? Dapat klaro po yan. Okay? Na ang principle sa leadership, headship, walang iba, parents pa rin. Father, kita nyo, parents over children. Ephesians 6:1, maliwanag ang verse. Kahit mga bata. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kaya kahit kayo, may mga degree na kayo, may profession na kayo, kahit mga lawyer pa kayo, hindi si Obrey, mag-lawyer ni someday, magrespeto pa rin siya kay mama niya. Magrespeto pa rin siya kay papa niya. Naman, kay ang leadership, ara sa papa ang mama. Kag may blessing kung mag-ubita sa leadership. May blessing. Gina-bless ni Lord ang mga tao na marunong mag-submit sa authority. Ngayon, sino ng authority sa eskwelahan? Na mas astig bang estudyante? Tanungin niyo yung mga teacher natin, Dre. Di ka na pwede magsalita, di pwede kasabaan, di ka na pwede sa amin nung una, pag sila, sitsitan kami. Hands on the desk! Yung upuan namin nung una na tatlo pang, abiwa ko kung nakatry kayo, tatlo na mag-upo kayo or apat, tapos merong lagayan doon ng ballpen, tapos desk ang tawag doon. Ngayon, individual man. Na amin noon, nakaruro kami. Hands on the desk. Pag mag-agi si ma'am, di pwede magtulog-tulog. Ganun. I-speak kami ang aming mga kamay. Titingnan kami kung haba ang aming kuko. Tapos, ganuhin niya ng stick. Magbukas mag-nail cutter ka. Ganun naming maestra, grade 1, grade 2. Ngayon, wala na yan, Brad. Sabihin mo, hands on the desk. Pagalitan mo lang ngayon, anong tawag? Verbal abuse. Grabe na ngayon. Mas astig pa. O sige ma'am, gawin mo yan. Bidyuhan kita. DSWD na si ma'am. Why na? Tao ba kaldero? Wala nang authority ang teacher ngayon. Mga estudyante na ba ang astig? Ginapahiya, ginapatay pa gani. Grabe na ka. Bakit? Walang authority ba? Walang submission? Walang takot? Sana walang estudyante na ang tawag dito? Naglaban sa teacher, kayong mga young people.
Huwag niyong gayahin yung mga classmate ninyo ng mga unbeliever. Amen? Amen, mga young people? Tulong ka mo kay pastor. Ikaw, Vince. Ha? Okay ka man sa school? Kung magpunta ako sa school mo, tanungin ko yung teacher mo. Ano kayang comment ni teacher mo? Masabi kaya, Vince Paruchilin. Kumusta ito si Vince Paruchilin, ma'am? Baka. Pero daw itsura daw, okay man, oh. Pinapay pala, tapli, oh. Sana ating mga young people, role model, amen? Pag sinabi, Pastor, member mo pala yan? Baptist pala yan? Opo, ma'am. Ay, kaya pala. Oh, ito yung pinaka-very good. Ito si Nubin. Very good ito. Oh. Taga-erase the blackboard. Husband, head of wife, parents over children, father holds primary accountability, lead the home. Okay? Anong sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Sino nagsabi? Si Joshua. Hindi ang misis niya. So, meron siyang conviction, strong conviction, na I will lead my home. No? Yung dapat mga lalaki. So, yan ang headship sa ating panahon ngayon sa church. Okay? Sa prophecy, mga kapatid, kingdom. Okay, king sila. Pero sa atin, sa church natin na dispensation, ang ating head. And of course, sa body. The church, the head, Jesus Christ, and then the body, mga kapatid. Right. Principle of headship, male headship before the fall, before the kasala si Adan, the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. So command yan. Sa lahat na tanim, pwede mong kainin. Sabi ng Diyos kay Adan, bago na-fall. Genesis 3:6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her. And he did eat. So, ang babae nagbigay. Nung nagkasala na, unto the woman, he said, ito na yung curse. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception in sorrow, and thou shalt bring forth children, magkaanak ka, and thy desire shall be to thy husband. Okay? Ang desire, sabi ni Lord, part sa kanilang judgment na ang babae, ang desire niya na para sa husband na, hindi na para sa iba. Amen, mga wife? So kung may married ka na ngayon, dapat di ka na mag-desire ng iba, kundi kay husband lang. Kasi pag nag-desire ka ng iba, mali yun. Dapat ang pinakagwapo ninyo, husband ninyo. Amen? Pinaka-astig, dapat husband ninyo. And then, ano pa? Ano ang husband? And he shall, ano sabi ni Lord? He shall rule over thee. So take note, mga asawa, ang ruler ninyo, si husband. Hindi na kayo maghanap ng ibang ruler, hindi si kumpare. Amen? Kahit gwapo pa yan si kumpare, ang inyong ruler, ang inyong mister. Kahit mas senior pa kayo sa edad, kahit mas bright pa kayo ng edad ng husband ninyo, still the ruling principle is to thy husband. Maliwanag? Wag nating i-violate ang principle. Bakit po? Sabi ni Paul, for the husband is the head of the wife. So maliwanag. Sino ang head ng wife? Si husband. Kahit bana mo, nubo lang. Kahit cute ang bana mo, ikaw na asawa, mas taas. Pero dapat, ang imong leadership, ang imong pag-respect sa imong leader, dapat saludo gyapon. Amen? Taas. Mas taas pa kay Bongbong Marcos. Kay Bible principle na. Amen? Yun mga kapatid. Okay, even as Christ is the head of the church, parents, headship over children.
And when the child was grown, it fell on the day that he went out to his father to the reapers. Oh, ito yung story kay Prophet Elisha na kanya pong raise to life ang batang ito. At bumalik po mga kapatid habang nag-harvest sila. So ang head po ng children, take note, parents. Parents, hindi po si lolo at lola. Makinig mga bata. Minsan mas powerful reminders mga lola. Yes, it's good to be na andyan kayo, nag-aalalay sa inyong mga anak at apo. Pero take note, ang responsibility to train, to discipline sa mga anak, direct sa parents. Hindi kayo. So kung magdisiplina ang parents, at tama man ang napagdisiplina, biblical, huwag kayo mag-intervene. Kahit kayo pagbigay ng gatas, kahit kayo pagbili ng diaper. Tama mga lolo, lola? Pili kayo mag-suggest, oy, wag na ako na, nasubrahan na. But never, wag niyo paluin yung apo ko. Bakit? Kayo magabili ng diaper niyan? Kayo magabili ng gatas? Ako maya, ako na mag-aalaga. Sa inyo gabi lang kayo dumarating. Tapos ganun ninyo. Hindi po. Wala pong warrant na kisyo kayo, ga-diaper, ga-provide ng gatas, kayo nang susunod. Gibayulit ninyo ang Bible principle. Kasi parents sinabi, hindi grandparents. Right. Migo pa ta? Oh, Brad. Coming ka na ra ba, Brad? Oh. Alalay lang tayo. Oo. Alalay tayo, nak, ganito. Oh, alalayan ninyo yung anak ninyo, but never kayo na maghari-hari, kayo na mag-control, kayo na masunod. Wala nang ang ginika ang parents. Kasi kayo ang nag-provide. Mali po. Amen, mga lolo dito. Maliwanag. Ha? So, dapat klaro, Brad. Kasi minsan, mas powerful pa si lolo, si lula. Sila pang maisi. Kaya tuloy, bas sinusunod pa ng apo ang parents, ang grandparents kaysa sa magulang. Kasi silang tumatayong leader na. Head of the family. Hindi po. Maliwanag ang Bible. Amen? Parents, headship over children. Hindi po grandparents. Hindi tito. Hindi lola. Hindi tita. Higit sa lahat, hindi yaya. Social, no? Social? May yaya ba dito? Parents, no? Sa mga maging grandparents, someday, dapat ba maliwanag ito? Okay? Maliwanag ito na principle. Parents headship. Timothy, one that ruleth well. Anong requirement sa pagiging pastor? Chapter number 3. One that ruleth well his own house. Having his what? Children in subjection with all gravity. Isa sa mga requirement bago magpastor, make sure, see to it, na una sa lahat, bago mo i-roll ang church, nag-roll ka properly, roll well ang iyong tahanan, ang iyong sambahayan, nag-guide mo ng tama, sumusunod sa leadership mo bilang husband, bago mo ma-occupy ang office of the pastor. Otherwise, pag hindi ito nasunod, hindi ka qualified mag-pastor. Kasi requirements, bago maging pastor, nakikita muna ang kanyang pamilya, asawa niya, mga anak niya, sumusunod sa kanyang leadership. Amen. Hindi po porket mga kapatid, magaling ka ng pastor, 4 years ka nag-eskwela sa Bible School, magaling ka na mag-preach, ay pwede ka na maging pastor. Hindi po. May qualification po yan. At isa sa qualification, Brad, dapat ang pamilya mo. Preach ka doon. Napakagaling mag-preach ang pastor. Tapos sa likod naman si Mrs. Makinig ka. Pati ka na kay papang mo na. Kuto-kuto lang sila sa likod. Hindi nakikinig. Ang dami mo namang lusa, anak. Ikaw kasi lagi ka nagpapainit. Tapos ang pastor doon, grabe na. Hindi na ba, naman? Tapos ang sige lang ka kuto-kuto sa likod. Anong klaseng hello, amen? Anong klaseng leadership yun? Huwag ka na magpastor. Bitbitin mo yung pamilya mo, i-preach mo doon sa labas bago ka mag-preach sa congregation. Kasi hindi pwede na hindi maging rodel ang pamilya. Kaya mahirap, mataas pang standard sa pagiging pastor. Hindi po biro, mga kapatid. Okay, dyan ba tayo? Master's headship over the servants. Ito naman, employee to employer relationship. Na dapat, sila ang mga servants, employee, mga trabante, kayo na may mga amo,
ano kayo ba? Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not to men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen? Kayo na may mga amo ngayon. Okay? So, yan ang instruction, na mag-obey kayo. Kahit unbeliever, yan ang amo. Kahit unbeliever, dapat subject kayo. Dapat mag-render kayo ng tamang oras. Okay, tamang oras. Master. At sabi ng Bible, hindi ka nagtratrabaho dahil may tumitingin sa'yo o may nag-monitor sa'yo. Pag kaming na si boss, ala pa, kuno-kuno ka na yun. Pabisi-bisihan ka. Pag wala naman, Candy Crush. Buong araw. Huwag tayong gumaya doon sa mga city hall. Huwag tayong gumaya doon sa mga, pag walang, ma'am, next counter, ma'am. Ipasa ka, next counter. Yung isa naman, ma'am, close po ako, ma'am. Diba may na role ngayon, Sir GM, no non-break, diba? Sa mga government offices, na dapat i-entertain ka kahit alas 12. Hindi pwedeng walang tao doon. Ay, sir, balik lang alauna, kay break time pa kami. Hindi pa meron ng So kung ikaw nakatuka doon, kahit gakain ka, amen, kahit gakain ka, entertain mo. Kasi Christian ka. Dapat ganun tayo. Hindi eye service. Eye service yung magaling ka lang. Eye service yung busy ka. Dapat ka liksi mong magtrabaho sapagkat may nakamonitor, may nagbabantay. Eye service po ang tawag doon. Ang sabi ni Lord, hindi po yan tunay na service. Ang atin, do it heartily. Sabi ng Bible, amen? As to the Lord. Ibig sabihin, hindi ligoy. Ibig sabihin, hindi nagbabantay ng oras. Walang pakialam. Kung pwede, pinakamaaga, dapat mga Christian employee. Pinakahuling umuwi, dapat Christian. Hindi mas late dumating, tapos, advance pa mag-alis. Nag-una pa ng time out. Hindi po ganon. Dapat ang head natin is, ang tawag doon, in the flesh. In the flesh. Masters, give unto your servants. Master naman ito, headship over the servants. Masters, give unto your servants that which is just and equal. Ito naman sa mga employer, sa may mga trabahante, dapat daw? Ibigay ang just and equal. Ibig sabihin, kung anong standard sa government, dapat ibigay. Kung kailangan, dapat may 13 month, that is according to the law, ibigay. Kung may trabahante kayo, bigyan nyo ng SS. Hello? Bigyan nyo ng, bigyan nyo ng pag-ibig. Ano pa? PhilHealth. That is mandatory. Parang may numbers of employee yan. 10 ba? 10 o pababa, 10 pataas, dapat merong SSS. Kalimutan ko na yung Brad, na 10 pataas do na empleyado. Required ka na magbigay ka ng SS, magbigay ka ng PhilHealth, at pag-ibig ba yan? Pag-ibig, required ka na. Anong tawag doon? Parang 50-50 ata yung sa SS ba yun? O PhilHealth? Na employer, 50-50. Ganon. So, kayo ba, kung may mga trabahante kayo someday, magkaroon kayo ng kumpanya someday, bigyan nyo ng tama. Bigay yung tama. Kasi biblical yun. Nasa turo ni Apostle Paul. Brad? Which is just and equal. Anong sunod? Knowing that he also have a master in... Anong pattern natin? Si Jesus Christ. May master tayo. So, wag nating i-deprive. I-deprive ang kung ano ang tama. Okay? So yun, master's headship. Distortion of divine description. Huwag nating i-distort. But from the beginning, it was not so. So gigamit po na mga kapatid, example po si Moses. Bilisan natin konti. Okay? Drift toward disrespect for divinity. So may drifting po. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. So yun po, makita natin dito ang verse na ito,
teaching us that the wife should have reverence in her husband. Let us be the servants as under the yoke, count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. So paano ma-blaspheme ang doctrine and name of God kung tayo po ay hindi po, mga kapatid, magsunod? Kaya dito po, let us many servants are under yoke, count their own masters worthy of all honor. Huwag nating i-blaspheme. Okay? Huwag nating i-disrespect. Disclosure of devil's devices. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Okay? Disorder in the home. Magkaroon ng disorder in the home, not just drift, but disorder. For God is not the author of confusion, but of peace. 1 Corinthians 14:33, ignoring the God-ordained headship of the father, husband, can cause chaos. So yon, pag hindi nasunod, itong principle na ito, itong ordinance na ito, ang resulta, chaos, problema. Kaya bakit? Mag-leader din si Mrs. Tapos ang leader din si Mr. So ma-confuse ang bata, sinong susundin nila? Si nanay may may say din. Si tatay may plano din. So sino ba sa kanila ang aming susundin? Yun ang problema pag dalawa ang tatayo. Kaya dapat isa lang talaga. Isa lang ang leader. Mahirap kung maraming leader. Ano ang tawag sa isang hayop na dalawa ang ulo? May nakita ako, baka pinanganak, dalawa. Dalawang ulo, isang katawan. Nakita nyo? Merong snake ba, dalawang ulo. Isa ang katawan, dalawang ulo, ganun. Dalawa din ang dila, nagaganon-ganon. Ang tawag doon, freak or monster. Abnormal. Hindi po normal, dalawa ang ulo. Kita mo tao, Siamese twin, si Siamese. Isa ang katawan, dalawang ulo. Siamese. Isa ang katawan, pero magkaiba sila. Hindi po normal yon. Abnormal po yon. Ganon din sa church. Pag dalawang leader, mahirap. Pag dalawang leader sa tahanan, abnormal po yon. Di ang design ng Panginoon. Kaya dapat isa lang po. Amen? Oh, at that is the husband. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. To resist leadership is what? Anong sabi? To resist God. God's order. Kapag hindi ka sumunod sa leadership ng husband mo, katulad na rin yon, hindi mo sinunod ang nagre-resist ka o nag-uupos ka sa leadership ng Diyos. Kasi the way we obey God, our head of the home, is that's the way also na nag-obey tayo sa Panginoon. Because that is God-given ordinance, mga kapatid. Every kingdom divided against itself is brought to desolation. Matthew 12:25, rebellion within the family is what? Anong resulta? Weakens it. Nakikinig pa kayo, mga young people? Kapag ang isang bansa nahati, isang kaharian nahati, yan ang magkakaroon ng defeat and destruction. Tingnan nyo ang mga bansang United. Meron tinatawag UK, United Kingdom. Ang United Kingdom, composed po yan sa 4 na bansa. Okay? Ireland, Scotland, and Great Britain, and Wales. So, tinawag sila nung una, United Kingdom. At po, meron tinatawag tayo nung yun na Union, USSR. Nung una, hindi pa nabuwag ang communist, USSR, Union of Communist Party. Bakit strong ang economy ng Amerika? Kasi united sila. USA, United States of America. So anything na strong, anything na united, strong po yan. So ganoon din po sa pamilya, kapag watak-watak ating pamilya, ang mga anak divided, si Mr. and Mrs. divided, what can you expect? Ganoon din po sa church, pag divided ang church, may mga faction, may division. What can you expect sa church? Tama? Weak ang church. So kailangan dapat united, unity. Okay? Diminish the testimony before others. Hindi lang po disorder, chaos. Anong resulta? Ang consequences of that following the ordinance of headship, diminish testimony before others.
madiminis. Oh, neither give place to the devil. A disordered family weakens its witness to neighbors, friends, and church. Tama? So kapag ka, di tayo sumunod sa ordinance ng headship, Brad. Wala. Pagtatawanan lang tayo ng mga tao na nakakaalam sa atin. Ang ating testimony dito, wala, sirang-sira. Okay? Kapag ka hindi tayo sumusunod sa leadership na itinalaga ng Panginoon. Hindi lamang sa church, sa pamilya mo. Anong testimony makita sa kapitbahay? Ikaw na misis, pag may plano si mister, sinusupalpal mo. Pag may plano si mister na maganda, sinasalungat mo. Instead na suportahan, naririnig ng kapitbahay, nakikita ng kapitbahay, nagre-resist ka sa leadership ng husband mo. Do you think pag-invite mo sa church? Hello? Sino niya, ayong sanay na yung sarili niyo na, bago ka mo mag-invite sa amon. Kamu gani, kaginamo ko. Tapos karon hagadon pa kami. Tama? Amo na, ano ka importante? Paghambal ni Mister, Mang, may plano ko, ganito, okay lang sa imo. Ay, Pang, very good, Pang. Pero Pang, bago yan natin gawin, mag-pray muna tayo, Pang. Mag-pray natin sa Panginoon. Ganon dapat. Hindi nga ara naman, ito nagligan, gani, balda itong imo plano. Sumang ako na. Plano mo lawlaw. Mas maayo pa rin plano ko. Huwag ganon. Bis ka nagbalda to, Brad, bis ka nag-fail, ibasin this time, second time, bigyan ng chance. Tao lang tayo, nagkakamali din minsan, may mga sablay din tayo sa buhay. But it doesn't mean na, kasi nagsumablay doon, hindi na pwede. Baka for this time, baka kulang ka lang ng backup na asawa, baka kulang ka lang ng support, baka kulang ka na idea o suggestion, kaya sumablay doon. Pero this time, pagbigyan natin. Amen? Yun ang role ng wife. Hindi na salungatin. Hindi na, sabi pa ng iba, walang basagan ng treat. So what is headship? Mahaba ito mga kapatid. Headship, ang sabi dito, headship is not called blind following of husband's commands by a wife or daughter for the sake of some kind of domestic autocracy. Hindi po yan siya called blind following, sunod-sunuran lang. Hindi po ganon. Okay? Headship is loving, not harsh. Amen? Ano daw ang proper biblical na headship? Loving. Hindi yung, sabi, husbands love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. The husband's leadership is modeled after Christ's sacrificial love, not as called dictatorship. Hindi pwede sunod kayo sa akin. Kung hindi na ako uwi dito. Magutuman kayo. Kaya dapat sumunod kayo sa akin, Hindi ganon ang headship. Huwag mong i-threaten, huwag mong i-pressure, huwag mong takutin. Hindi po ganon. Hindi po dictatorship. But ang ating model, sino? Si Jesus Christ. Dictator ba ang pagdala ni Jesus Christ? No. Hindi po. Kaya siya ang ating model. Sacrificial. What is headship? Sacrificing, sacrificial love, not a cold dictatorship. Wala na po si Stalin. Okay? Husbands, love your wives and be not bitter against them. Bitter. Pait. No? Headship must not be carried out in anger or bitterness. But, nakuha nyo, tenderness. So maliwanag, hindi bitter. Hindi din anger. Yan. Headship is orderly, not oppressive. Hindi mo gina-oppress. 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Headship provides God's order in the home, not an excuse for domination. Okay? So yan po, paliwanag. Ang headship is, nag-start po ang headship in the home. In the home. So ibig sabihin, pag hindi po natin nasunod ito, nasabihin, anong ginaturo ng pastor ninyo? Don't you know na kayo, reflection kayo ng pastor ninyo? Amen, members? Ito, kulang ito sa turo. Siguro itong mga membro dire sa Liberty, Bible Baptist Church. Kasi, gabato-bato sila sa ilang husband. Siguro kulang ni studlo sila pastor.
Oh, yun ang impression, Brad. Oh, kaya sana hindi, no? Ano pa? Abraham led his home spiritually, guiding them in God's ways, not forcing them into blind obedience. For I know, sabi ng Diyos, for I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord. So alam ng Diyos na si Abraham, mag-guide niya ang kanyang anak. Headship is not the means whereby the husband or father may simply be the boss. Hindi bossy po ang style niya. Headship is not bossy. Busy dapat yan, single is. Busy, but busy serving. Whosoever will be great among you, let him be your minister, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. True leadership in God's eyes is serving others, not bossing them around. So ang leadership pala, siya ang role model. Siya ang nagsiserve, hindi siya ang pinaglilingkuran. Ang bossy, serve kayo sa akin. Maglingkod kayo sa akin. Yun ang bossy. But, ang leadership na totoo, busy. Busy ministering. Ikaw nagpapakita like Jesus Christ. Ikaw yung example nila na naglilingkod, nagsiserve, nagpapagamit. Okay? Headship is not physical threat or abuse by a husband toward his wife or daughters. Hindi physical threat, papaluin kita, o ganon mo. Hindi po ganon. Hindi po yan totoong headship. Headship is protective, not abusive. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord, what? The church. So take note, headship is protective. Proteksyonan mo, Brad, pamilya mo. Concern ka sa family mo. Concern ka sa anak mo. Concern ka sa welfare ng mga member of your family. Iyon po dapat. Kasi pag sinaktan mo sila, parang sinasaktan mo na rin yung sarili mo. Alright? Headship is gentle, not violent. Likewise, ye husbands, dwell with them according to the knowledge, giving honor unto the wife. So, gentle, not violent. I hope, mga tatay, walang magre-report sa barangay, kaya gipabarangay ka. Kaya sinaktan mo yun si Mrs. Don't you know na pwede ka ng kasuhan ngayon ng vowsy, kahit hindi mo sinaktan, pero verbal abuse? Kasama po yan. No? Sinabi mo, ganito, ganyan. Mga kapatid, pwede tayong makasuhan pa rin under sa vowsy, violence against women and children. No? Kaya, huwag nating iganon. Mahalin natin. Love you, dwell with them according to the knowledge. Headship. Alright? The Bible shows that headship does not mean a wife must always 100% agree with her husband's decisions. It means she should have a godly spirit of submission while still retaining her own will, voice, and responsibility before God. It doesn't mean 100% agree ka. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, but meron siyang godly spirit, submission. Hindi man talaga 100% ang asawa, minsan agree sa ating plano. Pero mga wife, you need to pray for your husband, ang kanyang leadership. Okay, kami, hindi man kami perfect, but ang duty ninyo is to pray for your husband. Disagreement in a respectful manner, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ephesians 5:21. There is room for discussion. Alright? There is room for discussion, counsel, and even caution in decision-making, not forced agreement. Amen? So, maliwanag po, no? Na hindi kailangan, mga kapatid, na i-force natin. Meron daw healthy discussion. Pwede mag-discuss. Kung nagkamali before, discuss natin. Pag-usapan natin. Ano bang dapat nating i-correct? Dito tayo nagkamali. So, yun po mga kapatid. Duty of headship discerns through godly counsel. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. A godly wife gives wise advice. She is not commanded to be silent in matters of importance. Yon. It doesn't matter, babae kayo, di na kayo pwede magsalita. Pwede magbigay ng idea, magbigay ng suggestion, opinion. Pwede kasi ang
ang relationship husband and wife, partnership yan ah. Kaya kung may mga good ideas ka, sabihin mo kay Mr. Pang, itry kaya natin ito, Pang. Tistingan natin ni Pang. O, di ba? Partnership po yan. Hindi pwede na ang headship, puro na lang bana. Wala nang chance ang asawa magsalita. Hindi po ganon. Duty of headship discerns, yan po. Mga kapatid, headship is not a lack of consideration of the needs of wives or daughters. Hindi po lack of consideration, but considerate po mga kapatid. Headship is never an acceptable excuse for neglect of wives, daughters, nor it is a justifiable reason for defrauding wives. Hindi pwedeng ma-neglect ang asawa at anak. Kasama po doon sa headship ang welfare nila. Okay, hindi po yan leadership o headship pag na-neglect ang anak at asawa. Gidefraud niyo po siya. Headship is not setting aside of a wife's participation in the management of household. Hindi po yan setting aside of wife's participation. Yun nga kanina na mga kapatid, hindi po ibig sabihin kay head ka, tatay ka, hindi mo na pakikinggan ang asawa. Alam niyo po sa mga successful na mga leaders, sa mga country, even sa president, dahil may asawa sila na very supportive. Dahil may asawa sila, nagbibigay ng opinion sa kanilang asawa. Don't you know na isa sa mga successful na, si Queen Elizabeth, ang kanyang reign, dahil sa kanilang partnership sa kanyang husband, si King Philip. 90 plus years old. Mga kapatid. So may mga wife na hindi man sila very vocal, visible, obvious na sila ang salita, pero sila ang bigay ng suggestion sa kanilang husband. Tapos ang bana ang nag-execute. Nag-execute. Ganun din po mga kapatid. Kung may idea kang maganda, i-share mo. Headship is not neglect of the use of God-given gifts and talents of wives and daughters, no? Proverbs chapter 31 verse 10. May mga pwede ating anak, ating asawa, mag-suggest sila. Headship is not hiding away of wives and daughters from friendship and fellowship with God's saints. Okay, headship is believers' recognition of the authority, structure, a protective ordinance for our families, for our good, and for our protection. So bakit daw may headship? Anong purpose? For this is God's structure or authority or ordinance for our good and for our what? Protection. So tandaan nyo members, yan ang purpose. Bakit may headship? I-design ni Lord for our good and protection. Kaya pag i-disobey natin ito, i-disregard natin ito, higit lalo i-reject natin ito, hindi na good. Bad ang mangyari at wala na tayong protection. Kasi para itong shield, taming ba? Shield natin. At gaganda ang takbo ng ating pamilya, gaganda ang takbo ng ating church kapag sinunod natin ito na principle. Kasi Bible principle ito. Hindi ito principle sa mundo. Hindi ito principle secular. This is godly principle. Headship is believers' recognition that woman is in the garden, was beguiled and deceived by the subtlety of the serpent. Okay? Headship is believing woman's recognition, and headship is believing woman is the weaker vessel. Mga kapatid, and headship is what? Believing woman's recognition and acceptance. And headship is designed by God to be a type and picture. And headship is a recognition of the example to be set in the homes of the bishops of the local churches. Mga kapatid, like I said kanina, 1 Timothy 3, 4, and 5, okay, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? So ganun po ka-essential ang leadership, mga kapatid. Amen? Na kailangan tayo po, mga kapatid, kailangan tayo sumunod sa ordinance ng Panginoon. So take note, hindi po ito man-made teaching. Hindi po ito man-made idea or concept. This is godly. This is spiritual. And above all, this is biblical. Amen? Kaya kung nais natin gumanda ating pamilya, okay, sumunod tayo sa God-given principle.
which is the man is the head of the woman. And the woman's role is to submit to his God-given ruler, which is the man, mga kapatid. And children should submit to their parents. Servants submit to their earthly masters, as Christ also submit His own will to His Father. Amen? Binilisan lang natin, kulang ating oras. Pero I hope and pray na meron tayong nakuha doon. Take note, sana ma-execute natin properly ang ating leadership by God's grace and by God's enabling power, mga kapatid. Amen? Tayo po tumayo, please. Let us close our Sunday school. Kung gusto kayong humingi, pwede kayong humingi nito, mga men. Available ito, pwede kayong may flash drive kayo, pwede kayong humingi, studyhan ninyo, may laptop kayo, pwede nyo ito, Brad, basa-basahin, o pwede ito, malaking blessing ito sa akin bilang nagkakasal, kasi magamit talaga ito, mga kapatid. Shall we pray? Father in heaven, thank you, Lord, for this morning. Thank you for your words. Thank you for the strength and utterance that you have given to me. Holy Spirit, thank you so much.